Totoo nga naman ang parang pananambitan ni Pedro na iniwan niya o nila ang kanilang mga trabaho, ang kanilang tahanan, mga magulang, at sumunod na lamang sila kay Jesus para bang siya nagpaparinig na ano naman kaya ang magiging kapalit na gantimpala nito dahil iniwan na namin ang lahat. Ang sagot ni Jesus ay walang sino man na umiiwan sa ina, ama, anak, magulang, lupa, o anuman alang-alang sa pagsunod sa Kanya at sa Ebanghelyo ay hindi mabibigyan ng karapatang gantimpala. Sa katunayan, dapat maging positibo pa nga tayo dahil sinasabi niya na makasandang ibayo pa at sa buhay na ito, matatanggap mo na ang magiging kapalit ng iyong mga sakripisyo. Pero may babala rin siya, pero merong pag-uusig. Meaning dadaan ka sa mahihirap na mga pagsubok. Pero yun nga, makasandang ibayo ang ipapalit ng Diyos sa lahat ng sakripisyong ating susuungin alang-alang sa Kanya at sa mabuting balita. At yan ang dahilan kung bakit ang tinatawag na evangelical vow of poverty ay napakahalaga lalo na sa mga madre, mga pare, dahil pinupundo doon ang tinatawag na material detachment. Hindi lamang material detachment, kundi relationship detachment. Kasi iiwan mo ang iyong magulang, ang iyong mga kaibigan, parang tatalikuran mo na muna sila alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya di ba yung ibang mga misyonero, namatay na ang magulang, mga kaanak dito sa Pilipinas, ni hindi man lamang nakauwi. At bahagi yun nung pag-iwan, nung tinatawag na vow of poverty. To be spiritually free, we must be detached from material things and all kinds of relationship. Dahil ang susi sa attachment sa Diyos ay detachment sa mga bagay na sagabal upang tayo ay maging attached lamang ay sa Panginoon. Kaya dinidetach na sa atin ang mga bagay ng mundo dahil kinakailangan nakatouch lamang tayo sa Panginoon. At kung yun nga ang mangyayari tulad ng ginawa ni na Pedro at ng mga alagad ni Jesus, makasandang ibayo ang kapalit nito sa buhay na ito. Dito pa lamang mararanasan na natin ito. At hindi naman ito para sa mga taong relihiyoso lamang. Dahil lahat ng tao dapat ay hindi alipin ng mga material na bagay, ng mga relationships. Dapat tayo unang-unay ang attachment natin ay sa Diyos. Dahil siya lang naman talaga ang pwedeng magbigay ng makasandang ibayo sa atin. Yung totoong magpapasaya sa atin sa buhay na ito. At hindi yun maintindihan ng maraming tao. Sinasabi nga, mabuti pa ang kamelyo makakaraan siya sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil nga naman, ang isang taong mayaman na maraming bagay, mga material na bagay, na secured ang buhay, paano naman lalalim ang kanyang karanasan ukol sa providensya ng Diyos? Kasi sinasabi natin, God provides.
Paano mo mararanasan yun? Kung nagsumikap ka na sa buhay at inisip mong, I am the one who provided for my keep. Lahat ng meron ako, pinagpagalang ko yan. Katunayan, di ko na nga kailangan ng Diyos. Mabubuhay na ako sa mga bagay na meron ako. At ito'y isang malaking kasinungalingan, mga kapatid, sapagkat ito'y pagtatwa sa katotohanan na kinakailangan nating mas maging mapayapa, maligaya, at mapanatag ang kalooban. At ito ay ipinagkakaloob ng Diyos bilang bahagi ng makasandaang ibayo na ipinapangako niya. Kaya mahalaga na kahit maraming mga laiko ay meron ding tinatawag na spirit of detachment, na hindi tayo nagpapaalipin sa mga bagay na meron tayo at hindi ito nagiging hadlang upang malaya tayong makatugon sa tawag ng Diyos at sundin siya at ang kanyang kalooban sa mga sitwasyon na kinakaharap natin sa buhay. Dahil ang mga laiko maraming kinakaharap sa buhay sa araw-araw. Ganon din naman ang mga reliyoso at reliyosa. Lahat tayo ay may mga kinakaharap sa buhay, pero isa lamang ang dapat panindigan at kapitan, si Jesus lamang, sapagkat siya lamang ang magpupuno at hindi lang ito pupunuin, kundi makasandang ibayo. Parang sinasabing mag-uumapaw pa yung spiritual freedom, spiritual happiness, hanggang sa kabilang buhay at ang buhay na walang hanggan ay bahagi ng makasandang ibayong ito, mga kapatid. Kaya huwag tayong matatakot na kapag may kinukuha sa atin ng Diyos, isa lang ibig sabihin nun, na nais niyang madetach tayo kasi baka tayo nagiging alipin na sa halip na malaya, nagiging na tayong mga slaves ng ating mga bagay na nakamtan sa mundong ito at di na natin maiwan-iwan ang mga comforts natin sa buhay. Dahil ayaw na nating maghirap, gusto na natin ay buhay na komportable hanggang sa tayo'y mamatay. Kaya nagiging parang lukewarm ang pananampalataya, maligamgam. Dapat ay mainit lang siya palagi. Hindi kuminsan ay malamig, kuminsan ay maligamgam. Kaya ito ang paanyaya, mga kapatid, na mabuting balita sa atin ngayon. At ito'y grasyang dapat nating hingin sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi nanggagaling lagi sa gawa ng tao, kundi sa gawa at kalooban ng Diyos.